po mapagpalang araw mo. Sus, ang nananatan ako. Ibang boses ah. Ako naglatramin pa ako nito. But, praise God at ako'y ginamit na naman dito sa iyo. Ako nga pala si Bro Mark lang pala, Mark. Ang iyong mag-aayong ng Bible exhortation for today. Yan, ang title ng ating Bible exhortation for today is Steadfast in Faith. No? Ano nga pala ang kahulugan ng steadfast? No? Sino bigay ng kahulugan ng steadfast? Manatiling matatag. Matatag na yun, amen. Yes, God, na matatag tapos hindi basta-basta na natitinag. Steadfast, someone or something that is firm, unwavering, or unshakable, no? Praise God. No? Let's pray po muna. Lord, maraming salamat. Lord, isa pa rin pamaharap dito, Lord God. Lord, ko lang ang magmuna mo, Lord God. At ang mga salita mo lang marinig mo, Lord God. Lord, use me, O Lord God. Use me, Lord God, na magaling na yung salita mo, Lord God. Lord, at ikaw lang ang makita, O Lord God, sa araw na ito. In Jesus' name, amen. Ang ating exhortation ay makita sa Isaiah 26:3. Next. Yan. Ang sabi sa Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust you. No? Yan yung verse, no? Kunting background lang pala sa verse na yan ay may background na si Makasan. Yes. Praise God. Book of Isaiah ay matatagpuan sa Old Testament. It's a song of salvation, no? Na anong ginawa, no? Sulat ni Isaiah sa panahon ng pananakop ng Assyria sa Judah, no? Sa panahon ng pananakop ng unang panahon, no? Na ang Assyria ay balak sakupin itong maliit na bansa ng Judah, no? Na kayang-kaya nila, tugisin, no? Yung Judah, no? Yan yung background niya sa next. Yan, ang pala sa Tagalog, Panginoon, bigyan niyo ng kapayapaan ng taong kayo lang ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa iyo, no? Ang lamang ni Lord dito sa verse na to ay gusto niyang sa Kanya lang natin ito, no? Ang ating isip, no? Para magkaroon tayo ng kapayapaan na nagmumula lamang sa Kanya, no? At pagtitiwala, no? Yan yung teaching na we can have peace in God even if we stand in opposite to the world, no? Kahit against sumunod sa atin, no? Basta sa Lord na tayo mag-focus, no? We can have the peace. Amen. Na nagmumula sa Lord, no? And number 2, we can have peace by focusing our minds on God, no? Na imbis na mag-focus tayo sa anumang bagay, no? Na mag-focus tayo sa mga doubt, sa fear, o kaya mag-focus tayo sa finances, no? Dapat mag-focus tayo kay Lord at magtiwala tayo sa Kanya na siya lang ang ating kailangan at siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating isipan at puso, no? Amen. Tayo ay magtiwala sa Diyos na siyang nagkokontrol ng lahat at nagbibigay sa lahat ng bagay at nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso at isipan, no? And number 3, we can experience peace by putting our trust in God, no? Sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon, makakaranas tayo ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya, no? Amen. Kung mararanasan natin ang kapayapaan, hindi lang sa isip at sa puso, no? Sa pagtitiwala tayo sa Diyos. Na dahil ang lamang ng Diyos sa atin, ang gusto lamang ng Diyos sa atin ay maitakan siya, no? Yung
kanyang pangalan. No? So, praise God. Next. Next. Application. Always remind ourselves that God is the majority. No? Lagi natin unahin yung Lord, no? Sabi nga sa Matthew 6:33, no? No, ano sabi sa Matthew 6:33? Ano? Yun. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you, no? Napakalino, no? Kailangan natin i-top priority yung Lord. And also next, fix our minds on God's power and wisdom. Kailangan tayo nakafocus sa ating Lord dahil siya lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya lamang nagbibigay sa atin ng healer, siya nagpo-provide, no? Tapos siya yung nagbibigay sa atin ng karunungan, no? And trust God and He will grant us perfect peace, no? Sa pagtitiwala sa Panginoon na magkakaroon tayo ng perfect, no? Perfect peace. Ibig sabihin, walang kulang, no? It's perfect. Perfect peace sa ating buhay na nagmumula lamang sa ating Panginoon. Next. Yan. Ang sabi nga para mas magtatag ang ating faith or maging steadfast, no? It's ang ano pala secret sa pagiging matatag na faith ay repetition, no? Kailangan natin. Sa Romans 10:17 is faith comes from hearing and hearing by the word of God, no? Hearing and hearing, no? There's a repetition, no, sa word din. Hearing and hearing by the word of God. And next is, yan, at magkakaroon tayo ng repetition pa din, no? Shalom, shalom. It means from Hebrew praise, peace, peace. Yes, hallelujah. Let's pray. Let's close our eyes and pray. Heavenly Father, we come before you as children, O Lord God. Lord, yung nararanasan namin sa buhay ngayon, O Lord God, ay kami nagtitiwala lang sa iyo, O Lord God. And also, you can turn our situation upside down, O Lord God. And nothing is impossible for you, O Lord God. You are powerful and wise, O Lord. I put my trust in you. Please give us peace, your perfect peace. In Jesus' mighty name. Lahat ng anak ng Diyos ang sabi na Amen.